update na nga muna tayo sa ating minomonitor na si Bagyong Christine na nasa Tropical Depression category. So ito yung ating latest na satellite image. So may kita nga natin itong si Christine, although may kalayuan pa nga sa landmass ng bansa natin, may pagka-elongated yung kanyang sirkulasyon. Kaya yung itong si Christine, mostly nakakaapekto silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, pero yung kanyang trafo extension, halos buong bansa na yung naaapektuhan. So kaninang alas 10 na umaga ito ay nasa may layong 870 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Timog Kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. So tingnan naman natin yung posibleng maging direksyon nitong si Christine. So after 24 hours, ito ay nasa layong 490 kilometers silangan ng Virac Catanduanes, tropical storm category at mapapansin nga natin, kumikilos ng Kanluran pero yung movement niya ay bahagyang bumagal nasa 15 kilometers per hour comparing kanina sa 30 kilometers per hour. And then, pagkatapos ng 48 hours, ito ay nasa layong 520 kilometers silangan ng Baler Aurora. Lumakas na nga ito at nasa severe tropical storm category, kumikilos ng Hilagang Kanluran na direksyon at may kabagalan pa nga rin at 15 kilometers per hour. After 72 hours, lumalapit na nga ito sa landmass, mostly ng Northern Luzon area, nasa layong 520 kilometers silangan ng Baler Aurora, severe tropical storm category at 15 kilometers per hour ang movement. So, mag-dive deeper na nga tayo sa magiging direksyon nitong si Christine. So, etong area na to, itong yellow circle na to, ito yung may mga malalakas na hangin at least 39 kilometers per hour. At itong white area na naka-enclose, ito nga yung tinatawag nating area of probability. So, kapag nagkaroon ng shift, northward or southward yung bagyo, dito posibleng mapunta yung sentro ng bagyo. So, may kita nga natin, although posibleng northern Luzon, yung kanyang maging landfall, pero dahil nga sakop ng area of probability natin, itong Central Luzon, kailangan pa rin natin maghanda. And then may kalayuan, kaya habang tumatagal yung araw ay lumalaki yung area of probability. So in the next 12 hours, posible ang lumakas at maging isang tropical storm itong si Christine, and then severe tropical storm by Wednesday. Typhoon category by Thursday evening or Friday morning bago ito maglandfall sa northeastern portion ng Cagayan. Pero kagaya nga ng nabanggit natin kanina, kailangan pa rin maghanda ng mga kababayan natin na nasa loob ng area of probability dahil posibleng tumama or mapunta sa kanila yung sentro ng bagyo na itong si Christine.